Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, ngayon po ay may tatlong akong pagbabahagi sa gabing ito. Kaya tayo po ay magdiwang. Let's celebrate! Ano ang ating ipagdiriwang? Siyempre, yung linggo po, no? Na ating pinagdiriwang, ika-23 linggo ng karaniwang kapanahunan. At ang ating nga pong napakinggan na ebanghelyo ay patungkol sa paghilom. Nabuksan ang tainga ng isang bingi at nabuksan din ang kanyang bibig. Lagi magkasama po ang tainga at ang bibig. Kaya yung kapag ang katabi mo hindi masyadong nakakarinig, talagang may tama yan. Ano? Pero sa Diyos, walang sakit na hindi mapapagaling. Amen? At kapag hindi nga tayo masyadong makarinig, talagang lalo na nag-umpisa sa pagkabata, mahihirapan po magsalita. At siyempre, yung birthday, dalawang may birthday, nabanggit ko na nga, basta September 8, Mama Mary, at yung aming society, 149th birthday. September 8, 1875, we are going to celebrate our 150th anniversary next year. So, isa-isahin ko po ito. At umpisahan po natin sa kaarawan. Meron po bang nagbe-birthday ngayon? Happy birthday, no? Okay. So, happy birthday, Mama Mary. Ako yung natutuwa na ngayong araw, September 8, birthday ni Mama Mary. Nung ako po ay pumasok dito bilang third year high school, transferee from Divine Word College of San Jose, talagang binalapit kami ng aming spiritual director, an American spiritual director, Father Grease, no? And he taught us how to become close to Mama Mary. At kami nga po ay talagang pumirma pa na darasalin ang pagdasal ng Santo Rosario. At nabanggit ko na po to sa aking mga homilya, ang pagprotekta sa akin po ni Mama Mary, talagang damang-dama ko. At nasabi ko to, palaging kunikwento, nung ako'y pari na, nandun ako na-assign sa Northern Philippines, sa San Fernando, La Union. Meron pong mga Carmelite monk doon, nagmisa ako doon, at nakita ng dalawang seminarista, no, Mama Mary hovering and protecting me. So, dalawa sila, ibig sabihin kung isa lang medyo diskumpiyado, no, pero dalawa silang nakakita. And then we had an accident, kasama ko yung pamangking ko. Yung pamangking ko may konting galos, ang inyong abang lingkod ay wala. At yung sasakyan na ginagamit namin ay yung sakyan ni Father Jerry Orbos na mayroong Mama Mary sa likod, no? Mama Mary. So, of course, I attributed it to God and to the help of Mama Mary. So, ganun na lang po ang aking pasasalamat na meron tayong ina ni Jesus na ina din natin. At ngayon, itong pagbibigay pugay natin kay Mama Mary, we honor the birthday of our beloved Mother Mary, a day that signifies new beginnings and profound merger. You know, in business, ano po, di ba? Usong-uso yung mga merger ngayon eh. Yung mga nagkokompetensya ba, sila na rin magkakasama, lalo na sa paggagawa ng mga expressway. Kaya maganda yung merger. So, yung merger po ng ito, ang gusto ko yung pagsama doon sa pagkatao ni Mama Mary, lalong-lalo na doon sa kanyang sinapupunan. Aba, ano ang nagsama doon? Nagsama ang humanity at divinity. Alam niyo po, ako'y naniniwala na ang magbibigay kasagutan sa mga maraming pagsubok, problemang ating hinaharap, at kung magkakaroon din ng merger sa ating buhay. Kaya sa kanyang sinapupunan, nagsama doon ang kabanalan at ang pagkatao. At yung dinadala niya, another merger. Ika nga, in Jesus, the divine and human also merged. Kaya ang daming pagsasama. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, tao na ba yan? O diba? Okay, pangalawang tingin, banal na ba yan? Ayun! Kaya pag pinagsama daw natin ang banal at ang pagkatao, that's the solution. Ang mahirap kung tao-tao lang, kulang talaga. So with that, napakagandang pagnilay-nilayan.
Siyempre, nung si Mama Mary naman, nasa tiyan ng kanyang ina, si Saint Anne, no? Kaya, napakaganda at palakpakan po natin ang kababaihan, lalong-lalo ng mga ina, no? Diyan talaga tayo tumagal. So, humanity and divinity merge. Sana nga, ang pagkatao at kabanalan magsama. Ang kabanalan at ang pagkatao. Yung dalawang yun. So, pag nagsama ang kabanalan at pagkatao, napakaganda ng buhay. At itong merger na nga ito na kay Mama Mary at ang merger na ito kay Jesus din. So, double merger na tinatawag. Ang unang pagsasama ay sa ating inang si Maria, na kung saan siya ay tao, pero ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay isang banal, ang ating Panginoong Kristo. No? So, yan po. At yung pangalawa naman, yung kay Jesus naman, in Jesus, in the womb of Mama Mary, nandun nga, Jesus is both divine and human. Napakagandang pagnilay-nilayan po ito, the double merger, ang pagsasama ng pagkatao at kabanalan at tao. At bakit ba nagkaroon tayo ng mananakop? Sa dami-daming relihiyon, tayo lamang mga Kristiyano ang mga ganitong pananampalataya, sapagkat napakaganda talagang ipagsama ang pagkatao at kabanalan. At kay Jesus, ito ay iisa. At ito yung para sa akin, no? This is the essence of incarnation. Diba, paulit-ulit nating sinasabi, madaling maunawaan ang incarnation. Remember, carnation ibap, masarap. No? Nagkakarne, nagkalaman ang Diyos. Kaya kung malapit po kayo sa inyong katabi, pwede nyo hawakan yung braso, sabihin mo, karne yan, no? Laman yan. No? So, walang masamang karne, walang masamang laman. Yan ay banal. Kaya napakaganda. At yung yung buod ng pagkakatawang tao ni Jesus, the divine became human so that human would become divine. Hindi ba't napakaganda? At ang nandito nga sa ating harapan, literally si divine. Di ba? Pangalan niya si divine eh. So di ba yung misteryo na ang Diyos na banal ay naging tao, hindi huminto doon. May pangalawa yun upang ang tao ay maging banal. Kaya pag banal na po tayo, wala nang marites, wala na ring Alice Goo, no? Wala nang kung ano-ano pa. So wala na. So with that, yun ang kagandahan. And then pangalawa, our founder, St. Arnold Jansen, decided to found the 3 congregations that he founded on the feast of Mama Mary. Kaming mga SBD, September 8. Yung Pink Sisters, the Blue Sisters, December 8. Immaculate Conception. Ganun po ka-close si St. Arnold Jansen kay Mama Mary. At natutuwa rin po akong ibahagi na lahat naman ng samahan dedicated to go to the mission. Ang ating sister dyan na nasa likod, no? And our mission is to spread Jesus' good news and help in putting up the kingdom of heaven on earth. Napakagandang misyon na nawa ang ating buhay sa daigdig ay maging isang langit na rin. Amen? Diba? Again, anong ibig sabihin na sa langit? Wala nang problema, wala nang manloloko, wala nang tamad. Yun ang langit. Di ba ang sarap? In our newly concluded 19th General Chaplain in Rome, ito po yung tema. Ano ang tema? Your light must shine before others. Napakaganda. Bakit? Sa dami ng problema, tayong lahat hinahamon na maging tapat, faithful, and creative disciples in a wounded world. Hanggang ngayon, talagang, pag nanonood ako ng CNN, pag nag-umpisa na yung patayan sa Gaza, yung pagbomba ni Putin, Russia sa Ukraine, innocent children, women, namamatay. Walang Diyos, walang kabanalan. There is no concept of divinity. They could just kill anyone. If you believe in Yahweh, if you believe in Allah, if we believe in God.
And this, and the beauty again of being a Christian, naging tao ang ating Diyos. At dahil po sa isang taon nga ay ma-150th na ang aming society, another theme is witnessing to the light. Yung problema natin yung kadiliman kaya kinakailangan natin ng liwanag from everywhere to anyone. At ito po ang SBD. At ito rin ang hamon sa bawat isa. Your light must shine before others. Faithful and creative disciples in the wounded world. Tayo ang sugatang manghihilom. Hindi ba't napakaganda ang hamon? At ito nga rin po, ngayon, ito naman ang paghilom. Pagkatapos ng birthday ni Mama Mary, birthday ng aming society, Ephphatha, be open. In today's gospel, Jesus said Ephphatha. Jesus summons us to open not just our mouths and our hearts, not just our mouths, but our hearts and minds. Nawa, mabuksan ang ating bibig, mabuksan siyempre ang ating mga tainga, at mabuksan ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Anong malaking pagsubok ngayon? Bakit kinakailangang ibukas ang mga mata, ang tainga, ang bibig, ang puso? Be open at be healed. Ito ang paghilom. Be spiritually open. Be spiritually healed and be a missionary. Sa ating pong synodality, tayong lahat ay misyonero, misyonera. Pakirimain ka ang katabi, misyonero ka, misyonera ka. At ang mahirap po, sabi nga yes, Christ's mission is our mission. Ang bawat Kristiyano, ano ang mission ni Jesus? Ay mission nating lahat. Ang hirap ngayon, itong tinatawag na, may decline. Ito ng male congregations. Mamadaliin ko na po. Yung ginawang study na share ko na rin ito, since 1963 up to 2022, alam nyo, doon sa top 11 ng male congregations, yan po, Jesuit, no? Yung top 11 from 1963, fast forward, naging 2022. So, ang noon, kung yan ang Jesuit, OFM, Salesian, Capuchins, Benedictines, 1963, kunting pagbabago lang noong 2022. Naging number 2 na lang ang Salesian, naging 3 ang OFM, yun lang ang palitan. But sa next 5, ang SBD na ng number 9 noong 1963, 2 years ago, ang SBD ay naging top 1 na sa number 5, sa second top 5. Ibig sabihin, we are already the 6th male congregation. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po, yan sa 11, 10 ang lahat ang ibinawas. Only the SBD gained in membership, 359. No? So, we are very grateful to God. Pero ito po ay hindi paramihan. Ang sinasabi ko ngayon, tayo'y tumugon. Kaya yan po ang mga nalugi, sa membership, ang SBD lamang nga po. So with that, we pray for more vocations. Nawa ang bawat isa ay tunay na maging misyonero at misyonera. Ito po ngayon na from 1963, 5,618, noong 2000, nagkaroon ng 5,962, at noong 2022, yan po, naging almost 6,000 na. Kaya pakisabi uli sa katabi, misyonero ka, misyonera ka. At tayo'y magtuloy sa ating pagdiriwang. Nawa, ating pakinggan ang tawag ng Diyos sa ating lahat para gumanda ang buhay sa mundo. Amen.